Nako, salamat Maris at Susie. Talaga namang enjoy na enjoy tayo. 2 araw pa lang tayo dito sa Italia. Abay, napakarami na ho nating napasyalan yung mga makasaysayang lugar dito sa Italy. Pero syempre, pag namamasyal, nagugutom. Eh dahil naandito na rin lang ako sa Italia, eh bakit hindi natin subukan kumain ng mga authentic na pagkain nila gaya ng pizza, pasta at gelato. Kaya, tana, kain tayo. Let's eat. Mangiamo! Ang Eternal City of Rome, tinaguri ang most photographed city in Europe. Taon-taon, milyon-milyong turista ang dumadayo rito para makita ang mga nalalabing sinaunang istrukturang saksi sa kanilang makulay na kasaysayan. Ang salitang Pantheon ay nangangahulugang to honor all gods. Ito ho, isang templo ito na inilaan para sa mga Roman gods at kalaunan ay naging simbahan para sa mga martir sa pangunguna nga ni Mama Mary at isa sa dahilan niya kung bakit dinarayo ito ng napakaraming tao. Isa pang puntahan ng mga turista ang Roman Forum. Ang sinaunang plaza na hugis parihaba, pinalilibutan ng mga sinaunang mahahalagang gusali. Iba't ibang klaseng templo ang itinayo rito. Meron para sa mga Roman god, government buildings, at meron ding platform kung saan nagtatalumpati ang mga kilalang tao, gaya ni Mark Antony na nagbigay ng kanyang funeral speech sa libing ni Julius Caesar. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Isa raw ito sa mga pinakamahalagang espasyo ng ancient Rome. Ito ang naging sentro ng mahalagang pagpupulong, kalakalan, eleksyon at maging gladiator matches. Nakakagutom mamasyal, di pa lalampasin ang chance to eat real Italian food. Top 3 Italian food, pizza, pasta at gelato. Good. First on the menu, pizza at pasta Italiana. Pero para lalo kong maintindihan ang Italian flavor, pinanood ko mismo ang kanilang paraan ng pagluluto. So what kind of pasta is this? We got the spaghetti carbonara. That's spaghetti. It's good for one serving? Yeah. Think we can finish it? Oh yes. Because it's delicious. Try natin itong pizza margarita, Carlo. Pizza Tama? margarita. The simple pizza. pizza. Very simple. Try natin. It's, This is cheese and mozzarella cheese. mozzarella cheese. Tomato and Tomato. basil. Good. And then roll it. Ayun, kayo naman pala. Meron din palang technique. Kasi naman yung aking pagkakaano, parang gutom na gutom lang eh, no? Ito na. You have to put it down the fork on the dish so you roll it easily. Pagdating sa dessert ng mga Italiano, ang pinakasikat, ano pa kundi gelato. Alam niyo mga kapuso, napakilaki ng pagpapahalaga ng mga Italiano dito sa gelato. Para bang ice cream sa atin, mga Pinoy, ano? Pero siyempre, yung gelato nila, sabi nga nila, talaga namang napakasarap. At ang patunay ho kung gaano kahalaga sa kanila yan, eto, yung mga equipment na ginamit nung unang-unang mga panahon pa, eto, nakapreserba at nakikita ho ng publiko pagka pupunta sila sa isang gelato store dito sa Italia, sa Roma. Naku, nahihilo na ako, nalilito ako kung ano nang bibiliin ko dito sa kung anong flavor ng gelato. Yan, dami oh. Ito medyo kilala ko. Crema, pistachio, chocolate. Try ko na lang muna. Hilitong-lito kasi ako, hindi ko alam kung anong gusto ko. Teka lang. Can I have the pistachio flavor? Yes? And the, can you, what is? Yeah, with cream. Wait, yeah. In a cup? Yeah. Okay, yan. And you put cream. Yes. Is it good if you put cream? It's the best of Rome. Okay. Kasi yung nagtitinda kanina, sabi niya, kung taga-saan daw ako, sabi ko, I'm from the Philippines. Binigay niya sa akin rice flavor na gelato. Ang sarap! It's so good. Oh my gosh, it's good. Very good. Well,
makaligtaan ang makasaysayang istrukturang ito sa sentro ng lungsod. Ang pinakamalaking amphitheater na naitayo sa buong mundo, ang Coliseo. Mayroon itong 18 entrances at kaya magpaupo ng 50,000 hanggang 80,000 katao. Ang loob ng Coliseo, higit pang nakamamangha. Gawa ito sa bato at konkreto. At sinasabing mano-manong itinayo ng libo-libong mga alipin ng ancient Rome. Naging teatro ng madudugong labanan na minsang pinagbidahan ng mga gladiator. Sa labo ng Coliseo yan, noong unang panahon ng Roman Empire, dyan ho nagaganap yung labanan, no? Digmaan ng mga gladiator na isang form of entertainment ng mga panahon na yun. Nang pumasok ang Kristyanismo sa Roma, nawala ang mga brutal na laro sa Coliseo. Pero naiwan sa museyong ito ang isang bahagi ng kasaysayan na nagpapakita ng buhay at pakikipaglaban ng mga gladiator noong unang panahon.